Stop guys. Naka-record. So ayun guys, nakaalis na kami ng bahay. Tapos naalala natin. Hindi kayo nagising. Yung sobra na doon. Hindi ko rin alam gusto ko na ilagay. Hindi ko dito yan. Sa mga bulsa ko. Basta sa bulsa ko lang nilagay yun. Oh, ayan, ulyanin. Sign of aging. Nate! Wow! Ate. Sino ka dyan? Koreana. Kaya nang hila. Korean look. See you soon. Ito yan si Andre, pagkapasok sa bus, matutulog daw siya para daw di siya magtawag ng uwak. Tulog is the key. Ito yan, pinatay ko yung audio kasi may music background tayo, baka makopyright na naman. Nakababa na nga kami ng bus at eto, naglalakad na kami. Papuntang Sakayan, Pacubao Terminal. So eto, modern bus yung sinakyan natin ngayon. At ito lagi ang senaryo kapag nakasakay tayo sa bus. Tulog-tulogan kunwari. Dito sa part na to tayo sumusuko sa paglalakad. Pacubao Terminal. Habang naglalakad nga, tinamaan si Andre sa hita ng daladala ng daddy niya. So ayan. So ito, sobrang haba talagang lakaran to. Sanay naman ako sa lakaran pero may hawak kasi akong bata kaya medyo susuko talaga. Mga tricycle naman dito pero medyo pricey talaga. Kaya pag wala kaming dalang mabibigat tsinatsaga talaga namin maglakad. Kapag-alis lang namin. At kumain nga muna kami dyan dahil maaga kaming umalis kanina sa bahay, hindi kami nakapag-breakfast. Nag-tricycle na nga kami at hindi ko na talaga kinaya. At nabibigatan ako sa anak kong maliit. Pero pag wala kasi kaming bitbit na mabibigat, yung asawa ko yung may karga sa anak kong maliit. Pero bago kami sumakay ng tricycle, tinatanong muna namin kung magkano yung bayad. Kasi may ibang tricycle driver talaga na ang mahal-mahal nilang maningil kahit sobrang lapit lang naman. Wait lang po, hindi ko po nila lahat may iba lang po talaga. Hello po pala sa mga sundalong nasa harapan namin. Salute po sa inyo. At eto nga, nakasakay na kami ng bus pa Nueva Ecija na to. At eto ulit ang senaryo. Si Andre hindi niya na makita kasi nakasandal na siya sa tita niya. So yan, nung kapatid ko may hawak na isopropyl pang iwas daw sa hilo. Pero yan si Aryan, maya-maya pa yan matutulog. Tingin-tingin muna yan sa labas kasi hindi naman siya mahihiluhin. At dito nga medyo nahihirapan kami maupo kasi masyadong nakahiga yung upuan sa harapan namin. Medyo ipapaayos ko sana kaso naawa na lang din ako sa bata, nahihilo din yata. So ito na yung view natin kapag nasa NLEX na tayo. Nakaka-excite na nga. Wala pa rin kasi silang alam sa bahay na uuwi kami ngayon ng Nueva Ecija. Surprise kunwari. Pero magla-live ako pag malapit na kami para makita nila. Magulat sila, sabihin nila, uy, pauwi pala kayo. At kailangan din kasi namin magpasundo ng tricycle. At medyo malayo-layo yun, hindi pwedeng lakarin. Update nga sa mga kasama ko, ayan, mga tulog na. At yan nga sa part na yan, nangangawit na ako dahil dyan sa anak kong maliit. Kaya maya-maya lang bibigay ko na yan sa asawa ko, patutulugin ko lang saglit. Kapag nga nakikita ko yung bundok Arayat, mas na-excite ako. At medyo malapit-lapit na kami. Lalo na kapag nakikita ko na yung bundok na kulay green dahil sa mga puno. Kapag kasi ganyan, minuto na lang ang bibilangin, nasa bahay na kami. Kapag ganyan na yung view, hindi na ako natutulog. Pinagmamasdan ko na lang yung bundok Arayat. Hindi ko alam kung na-excite ba ako or gandang-ganda lang talaga ako sa bundok. Nakaka-relax din kasi siya pag masdan at nakakawala ng hilo. Medyo malabo lang dito sa video pero pag sa personal kita mo talaga yung mga puno. At ito nga, nakasakay na kami sa tricycle. Last na sasakyan at nasa bahay na kami. After 5 hours na biyahe sa wakas. Kapag dating nga namin dito sa bahay, may bisita din pala si nanay, yung kapatid niya. Nagbibideo okay sila. At ayun lang po for today video. Bye! God bless!